May warrant of arrest na umano mula sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ay, ano nangyari kay Boyeng Remulla, itong ombudsman? Nagbigay ng interview at nag-fake news. Fake news to, no? Nabalitaan niyo ba to? Natawa nga ako to sa balita na to at saka nabuisit sa kanya kasi ano to si Boyeng Remulla? Wala na ba talaga magawa to sa kanyang trabaho? Saklaw pa ba ang ganitong klaseng trabaho na halimbawa itong totoo man ito na naglabas na ang ICC ng warrant of arrest dito sa kay Senador Bato de la Rosa? Saklaw pa ba niya to? Hindi na siya sa DOJ eh. Matanong ko lang kung trabaho niya pa ba ito. So pasiuna pa lang ito, mamaya ituloy natin yung natin ito sa kanya. Itong mga opinion natin do kay Boyeng Remulla at ito, nag-fake news nga talaga ba? O kasi nagbigay ng statement din ito ang ICC na wala silang nailabas na warrant of arrest para sa Senador Bato de la Rosa. Shout out muna tayo dito kay Ma'am Alma kay Ma'am Alma Salbos Duritan. Sorry ma'am ha. Ma'am Alma Salbos Duritan, klaruhin na natin. Kay Sir Federico Mangino sa Santa Rosa City, Laguna. Shout out po sa Santa Rosa, Laguna. At dito kay Sir Mario Romil Montanis, Biliran, Leyte. Kumusta mo diha sir sa Leyte? Ayos, sana okay ra mo diha. Kaya siyempre kay Ma'am Veronica Peralta, shout out po sa inyo ma'am. At dito kay Ma'am Merlin Sagario, ingat po tayong lahat sa inyo kung saan man kayo. So happy weekend po sa ating lahat. Ito yung gawin nga natin reaksyon. Pasok mo na yung balita. May warrant of arrest na umano mula sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ang ICC may paglilinaw sa impormasyon na bineberipika rin ng Justice Department. Nakatutok si JP Soriano. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa sa radyo. Yan ba i-confirm na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na report pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Trillanes. I heard the same. But I checked with the Center for Transnational Crimes ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Wala pa rin impormasyon ang kampo ng mga biktima sa pangunguna ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Ayon sa abogado ni De La Rosa, wala silang independent confirmation kaugnay sa warrant ng senador. Kung mapatunayan daw na totoong may warrant na ang ICC, nagtitiwala sila na ang gobyerno ng Pilipinas ay kikilos ng naaayon sa rule of law. Anumang aksyon ay kailangan muna raw dumaan sa local judicial confirmation process sang-ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni De La Rosa na nauna nang nagsabing hihingi siya ng tulong sa liderato ng Senado sakaling ilabas ang warrant laban sa kanya. Siniguro naman ni Senate President Tito Soto na hindi nila papayagang arestuhin si De La Rosa sa loob ng Senado bilang bahagi ng institutional courtesy.
Pero kung sa labas ng Senado mangyari, hindi na raw nila ito sako. Ang daming ang daming itong balita na to, na pinasok ngayon, ang daming laman nito. Ang daming laman na maano natin kasi si Boyeng Remulla sa kanyang programa, 'di ba? Na hindi pala sa sigurado na mayroon ng warrant of arrest at ang may nagsabi daw sa kanya, sino ang nagsabi sa kanya? At ano ang papel ni Trillanes na bakit nabanggit dito sa balita na to? Ito ba'y tinatrabaho ni Trillanes habang nasa ICC noong nakaraang mga buwan, nung nasa siya, sa The Hague? At ito yung tinatrabaho ba niya doon na para maano ko nito ay isunod si Bato de la Rosa na bigyan ng o labasan ng warrant of arrest? At ang masaklap nito, itong si Boyeng Remulla at itong si John Vic Remulla, yung napanood niyo na ito siguro sa mga social media, hindi nagkatugma ang kanilang mga opinion dito, hindi nagkatugma ang kanilang mga sinasabi na hindi totoo na mayroong warrant of arrest na itong si Bato de la Rosa. Laman sa balita, weekend, hindi dapat ito ang pag-uusapan. Hindi ko alam kung anong klaseng ombudsman si Remulla, bakit ito? Saklaw pa ba niya ito? Itong klaseng mga warrant of arrest na wala na siya sa DOJ. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, pwede maano natin na saklaw niya yun. Pero ngayon sa ombudsman na siya, bakit siya mismo nagsabi niya na hindi na siya sa gobyerno? Na ibang, although nasa gobyerno siya, sa politika, ayan pala, hindi na siya sa politika. Kaya lang, makikita natin ito sa mga sinasabi niya. Sino ang kanyang taga-inform na mayroon ng warrant of arrest? Pahiya tuloy ito si itong si Boyeng Remulla. Grabe, nung napanood ko itong balita ito, ano ni Boyeng Remulla? Ano ba talagang papel niya dito sa Pilipinas talaga ngayon? Ang kanyang trabaho dati sa DOJ, nagampanan ba niya ng maayos? Itong missing Sabungero, nagampanan ba niya ng maayos? Yun, hindi. Nag-resign na lang siya. Nag-apply siya sa ombudsman. Ngayon, nasa ombudsman niya. Andoon na naman, naghasip ng lagim. Hindi nga niya alam kung ano talagang tatrabahoin niya una. Mayroon kay BP Sara, unahin niya. Mayroong kahit ano na lang. Itong flood control dapat ang unahin mo, Boyeng. Tapos lumaktaw na naman siya dito sa kay Bato de la Rosa ngayon sa itong warrant of arrest. At mismo ang ICC hindi kinonfirm. At ang tanong ko nga dito, ano ang papel ni Trillanes sa itong lumabas na warrant of arrest nito ni Bato de la Rosa? Ito ba yung tinatrabaho niya nung pumunta dito sa Europe, sa The Hague, para maglabas ng warrant of arrest itong ICC? At isa pa para sa akin, si Bato de la Rosa, wala naman siyang kaso sa ICC para labasan siya sa ICC ng warrant of arrest. Papayag pa ba ang Pilipinas na isa na naman itong gagawin ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tapos hindi dumaan sa tamang proseso ang paghuli dati ni Pangulong Duterte? Uulitin na naman lang ngayon? Siguro naman nakabantay na tayo dito sa gagawin la ulit. Pati itong si Conte, parang hindi niya alam pa. O tinatago lang ba ito sa nangyari ngayon? Ang dami ko na itanong nito. Kung ayaw nilang aminin ng ICC na pwede nilang hindi nila amin para gagaya ng ginawa nila ni ating Pangulong Duterte, na hulihin ito si Bato de la Rosa na mayroon na nakaabang na eroplano, kahit walang warrant of arrest, hinuhuli nila. So si Bato, mangyari kaya to sa panahon ni Tatay Digong, na bigla nilang damputin, bigla nilang abangan kung saan? Palagi ko hindi nila to ganito na lang. Kasi lalo to lumabas tong ganitong issue na to. Sisingaw at sisingaw yan kung talagang totoo yan. At isa pa nakikita ko dito sa nangyari ngayon sa kay Bato de la Rosa, masundan pa ba? Ang ganong klaseng paghuli na hindi nga tinama sa proseso yon. At nagsalita dito si Tito Soto na hindi pwede
Na halimbawa ito si Bato de la Rosa, kung sa loob ng Senate building, hindi nila pwedeng damputin. Pero sa labas, yun ang ano niya, pero sa labas, wala na silang ano doon, wala na silang pakialam doon. In short, ganun ang pagkasabi ni Tito Soto. Although, opinion niya yun. Isamantalang halimbawa man lang hindi pa to na ano sa proseso talaga na may mga kurti-kurti pa yan. Tapos ngayon, ano to? Ilihis ba tong issue na to sa flood control ngayon? Lalo na itong nangyari sa Cebu na sobrang daming nawala doon. Mayroon pang hindi nakita. Tapos hindi lang sa Cebu. Sa Negros, ang dami din na apektuhan doon. Mayroon ding nawala doon hanggang ngayon. Hinahanap pa din sa kanyang pamilya ang mga nawawala. At ito yung pinag-aabalahan ngayon sa gobyerno ganito. Ultimo nga itong pagtulong sa mga ibang senador dito sa Cebu, hindi nga nila nagawa ito eh. Tapos ito na naman, ilihis na naman ni Boyeng Remulla itong issue na to, na mayroon ng warrant of arrest. Ano to? Panguryente. Ngayon lang ako nakakita talagang ombudsman na panay pa-interview, napakachismoso. Ngayon lang ako nakakita, ha? Araw-araw lumalabas ang balita yan. Anong gusto nito ni Boyeng Remulla? Mag-artista ka na lang kaya. Ganun na lang gawin mo. Pag gusto mo lagi nasa TV ka, nasa balita ka, mag-artista ka na lang. Gusto mo mag-viral lagi. Ito viral siya dito eh. Ang pangunguryente niya. Di mo na to saklaw eh. Nasa ombudsman ka na. DOJ dapat dito. Yan ginawa mo dati kay dating Pangulong Duterte. Yan ang ginawa mo dati. Na pinakidnap nyo. Basta-basta na kayo nagpadampot ng dating presidente. Tapos ngayon, ulitin mo na naman dito sa Senador Bato de la Rosa. Hindi ko sasabihin na porkit makibato ako, ayaw ko dito na idaan nyo sa tamang proseso dapat. Kung talaga may atraso si Senador Bato de la Rosa, idaan nyo sa tamang proseso. Huwag na nyo ulitin yung nakaraan. Wala na yun. Hindi na yun po pwede gamitin nyo pa ulit. Baka magkagulo lalo ang Pilipinas. Ngayon, kung halimbawa si Bato de la Rosa ay magkaroon ng ganitong sistema na naman panghuli na illegal, ewan ko lang. Ang daming nag-react nito. Ang daming nakita ko dito, mayroon isang senador dito nag-react. Si Alan Peter Cayetano. Nag-react siya dito. Tapos sinong susunod nito? Kasi ang alam ko, tatargetin talaga nila nito ang mga alay ni dating Pangulong Duterte. Si Bato at saka ito si Bongo. At ang tanong ko nga dito, sino nasa likod nitong lahat? Sinong inuutusan nito? Si Trillanes ba? Palagay ko si Trillanes ang ano nito ha. Kung ito sumingaw, sinong kausap ni ni Remulla? Si Trillanes? Si Remulla, si Remulla, hindi talaga yan siya pwede na hindi talaga siya mag-viral sa mga sa mga balita sa social media. Ngayon, super viral sa dito. Bakit? Ang daming issue ngayon ang dapat ninyong unahin. Bakit ito yung anuhin ninyo? Talagang pangharang sa 2028? Ano to? Politika ito lahat eh. Dalawang Remulla, hindi na nga sila nagkasundo dito, hindi sila nag-uusap dito sa kanilang taktika. Kasi sinabi ni itong sa DILG na wala silang ditong na galing sa Interpol. Naka-red alert na may huhulihin sa Pilipinas. Ito si Senador Bato de la Rosa. At tanga ba ito si Bato de la Rosa na basta-basta lang magpahuli na ganun? Na alam niya naman talaga na siya ang tatargetin talaga. At tinatago pa talaga ng ICC para ang kanilang gusto ay gusto. At mayroon mga sinabi, di ba, na hindi pa ito dumaan sa Interpol. At itong sa ICC na sinasabi nila, itong tao na to, ay hindi naman daw sila naglabas ng warrant of arrest para dito kay Senador Bato de la Rosa. Ano to? Ang gulo ngayon sa Pilipinas, ang gulo. Hindi ba niyo napansin na ang gulo ngayon, hindi lang isang gulo lang yung
nagfo-focus sila dito ngayon. Flood control, corruption, itong mga panghihiganti. Di nila alam kung saan sila mag-umpisa para makahiganti sa mga Duterte. Di nila alam eh. Yan lang yung nakikita ko ngayon. Hindi nila alam kung paano talaga nila tuluyang gibain itong kalaban sa politika ni Bongbong Marcos. Anong taktika pa nila ipapakita? Ito naman, ICC na naman. Parang isang puno ba? Inuga. Uugain natin to. Para maiba na naman, mabaling naman sa ibang sa ibang balita tong puro na lang flood control. Natural. Hindi mabaling yan sa ibang balita pa kasi hindi nyo pa natapos yan eh. Akala ko Baboy Remulla, mayroon ka ng kakasuhan. Ngayon, wala ka pa nakasuhan. Wala pang nahuli. Trabahuin mo yan. Nasa DOJ ka, nilayasan mo DOJ dahil sa yung mga missing sa Bungiro, hindi mo nga yun na-solve eh. Umalis ka na lang sa DOJ. Kaya pala dati, wala kang pakialam doon sa mga tao na yun. E ngayon, wala ka nang tuluyan doon. Ito na naman, sa ombudsman na naman siya nagkalat ng sobrang kalat. Grabe talagang pagkakalat ni Boying Remulla ngayon ha. Nakakaya na eh. Pangbira naman to kanina pagbasa ko sa patingin ko sa mga balita kanina sa social media. Although hindi ako masyado nanonood sa sa Facebook, doon ako sa YouTube agad. Ala, ano to? Panibagong issue na naman to pag-uusapan ngayon. Napag-usapan niya. Hindi nga nagkamali itong taktika ni Boying Remulla. Pinag-usapan nga. So dito ang tanong ko dito, sino ba talaga ang nagpakana nito lahat? Sinong inutos? Sinong nag-utos kay Trillanes? Posible naman na pumunta si Trillanes noong nakaraang buwan. Yun to pala yung tinatrabaho niya. Ito si Trillanes din. Gaano ka siraulo din to. Talaga nga naman na ang daming issue ngayon sa Cebu nga eh. At di ka, sa Negros pa. Sus, Ginoo ko. Ang dako pagproblema dito. Tapos itong presidente na to pumunta pa sa Cebu na may mga pasilip-silip pang may pabaywang-baywang pang ganun. Hindi daw iwanan ang Cebu hanggat hindi maayos ang lahat. Yan din pangako niya sa Masbate. Ewan ko lang kung naayos na ang Masbate. At ito nang nangyari din sa sa Bugo, sa Lindol, naayos na kaya. So, ito tingnan natin itong weekend na to kung ano mangyayari talaga sa itong sinasabi na ICC na to. Kasi nag-fake news itong si Remulla. Grabe pag fake news mo, Remulla, Boying. Grabe ka.